Kamusta po kayo? Hello po mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At samahan niyo po muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayan mga kabayan. At tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang ating Vice President. At syempre po ang Vice President, tuwing aalis po siya, ay napakarami pong kritiko ang naninira sa kanya pong paglabas ng bansa. Kaya po napilitan na po siyang ikansila ang kanyang biyahe, mga kababayan. Dahil nga po pinuputakti lagi ang kanyang pag-alis. Ito po, pakinggan po natin at ginansila niya po ang biyahe niya po sa Japan, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Kinumpirma ng Office of the President na kinansela na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang nakatakdang biyahe sa Japan. Sa kopya ng dokumentong ibinahagi ng Office of the President, makikitang kinansela na ng OBP ang foreign travel ng Vice Presidente na nakaschedule sana ngayong August 19 hanggang August 24. Sa pahayag ni VP Duterte, sinabi nito na nagbago na ang kanyang plano at ang updated information nito ay naipagbigay alam na rin sa Office of the President. Sa statement, nakasaad rin na nais paalalahanan ni VP Duterte ang tanggapan ng Pangulo na ang patuloy na paglalathala o pagsasapubliko ng kanyang schedule ay isang seryosong concern, kung saan nakokompromiso ang kanyang personal security at nag-expose sa kanya sa panganib. Nauna nang kinumpirma kahapon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Malacanang Press Corps na nag-request ng Travel Authority. Totoo po yun eh. Hindi naman po kasi katulad ng presidente na may sariling eroplano ang presidente. Ang Vice President po, pag bumibiyahe at umaalis ng bansa, namamasahe lang. Di po ba? Sumasama po siya. Di po ba sa biyahe? Hindi po siya gumagamit ng sariling eroplano ang Vice President. Kumbaga sa nagbabayad lang po siya ng fare ticket. Sumasakay lang po siya, namamasahe ang Vice President. Kaya yung seguridad niya, meron din po talagang chance o posibilidad na manganib ang buhay niya rin. Dahil wala po siyang maraming security. Dahil nga po limitado lang. At alam naman natin pag bumibiyahe ang Vice President, hindi po niya ginagastos ang pera ng bayan. Sariling bulsa niya ang ginagamit niya, pera niya. Dahil may sweldo naman siya. Hindi po ba? May negosyo naman sila. May negosyo po ang pamilya niya. Marami silang negosyo dahil yung abogado ang asawa. May law firm. Meron pa nga isang congresswoman, hindi nagbayad ng utang, mahigit 8 milyon yata. Hindi po ba? Kaya matindi po. Kaya ito pong ginagawa nilang pag-expose at paninira sa Vice President tuwing aalis. Lalo-lalo po yung tinatawag nating ICC diyan sa Malacanang at tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President at tinatawag din pong tagapagsinungaling diyan sa Malacanang. Hindi po ba? Kaya may hamon po sa ginagawa nila sa Vice President. Ayan, may hamon po ang Vice President sa kanila sa ginagawa nila sa Vice President. Pakinggan po natin ang hamon ng Vice President sa kanila. Hinamo ni Vice President Sara Duterte ang Office of the President na disclose o isa publiko ang travel authority ng lahat ng mga government official, pati na ang nagagastos na pondo para dito. Inilabas ng Vice Presidente ang naturang statement kasunod na naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung saan sinabi ng Palace official na bilang isang public servant si VP Sara, dapat anyang malaman ng mga Pilipino ang mga pagbiyahe sa abroad ng Vice Presidente kung saan umaabot umano sa 7 million pesos ang naka-allocate na budget para sa security at staff services tuwing bibiyahe si VP Duterte. Sa official statement ng Vice Presidente, binigyan din ito na ang transparency at accountability ay dapat na mag-apply sa lahat ng tanggapan na nangangasiwa sa pondo ng gobyerno. Kaya't siguradong ma-appreciate ng publiko kung ilalabas ang buong impormasyon ng travel expenses na ginagastos ng mga opisyal at ahensya ng pamahalaan, lalo na't pera ng taong bayan ang ginagamit sa ganitong mga biyahe. Yan, tama po. Yan, unang maglabas po
ng mga travel expenses ay ang Pangulo ng bansa. Hindi po ba? Gaano kalaki po ang ginagastos ng Pangulo pag lumabas ng bansa na wala naman pong napala ang mga Pilipino? Sa dami po ng biyahe ng Pangulo, bangkarote pa rin po ang ating bansa, ang ekonomiya. Dahil wala pong pumapasok na mga investor sa ating bansa. Dahil walang tiwala. Dahil kurap ang gobyerno. Di umano. Hindi po ba? Gaano kaya kalaki ang expenses ng palasyo pag lumalabas ng bansa? Isang eroplano po ang dala. Tapos pag nag-check-in, 5-star hotel ang check-in. Kasama po lahat. Pag bumiyahe Pangulo, ang kanyang mga sekretary, kasama pa yung tinatawag na ICC diyan sa Malacanang ni Senadora Amy Marcos. Kasama pa sa biyahe. Kaya nga nung makita natin, kasama sa biyahe, minumura pa sila diyan sa Canada. Minumura! Bakit ayaw ilabas nung tagapagsinungaling nila ang mga travel expenses ng Pangulo? At lahat po ng ahensya ng gobyerno ay ilabas din po ang mga travel expenses nila. Lalo-lalo po yung tinatawag na ICC. Lumalabas din po ng bansa yan. Hindi po ba? Bakit ayaw sabihin? Ayaw nyo ilahad sa publiko. Nung nakaraan, umalis si Boying ng ombudsman. Bakit ayaw nyong sabihin ang travel expenses ni Boying? Si Matibag, bumibiyahe ng labas ng bansa. Bakit ayaw nyong expose ang travel expenses ni Matibag ng NBI Director? Lahat po ng ahensya ng gobyerno. Bakit ayaw nyong ibalita ang mga travel expenses? Bakit sa Vice President lang? Bakit selective lang? Bakit selective lang kung kayo'y magpahayag ng gastos ng travel expenses only in the Vice President lang? Bakit? Bakit sa Vice President lang kailangan nyo sabihin? Dahil gusto nyong siraan ang kanyang travel expenses? Na siya po yung nagtatravel? Nagko-commute lang sa eroplano? Bumibili ng ticket? Sumasabay sa maraming mga Pilipino? May mga banyaga na ilang salin? Kung pupuntahan niya ang tatay niya sa Dahig, kailangan niya pa mag-transfer ng eroplano? Hindi po ba? Hindi naman direct flight? Hindi po ba nanganganib ang buhay ng Vice President? Dahil may mga connecting flight siya? Connecting flight? Kailangan niya magpalit ng eroplano sa pagpupuntahan niya tatay niya at dadalawin niya dahil kinidnap ng gobyerno di umano dahil sa grabing pamumulitika at kasakiman sa kapangyarihan di umano. Di po ba? Samantalang sila bumibiyahe may sariling eroplano. Di po ba? Ligtas sila sa kapahamakan dahil may private plane sila. Kaya ang kakapal ng mga pagmumuka, mga kababayan. Ubod ng kapal ng pagmumuka. 7 million. Mga kababayan, nangihinayang sila. Pero yung biyahe nila, daan-daang milyon. Mga nilalamo nila, ginagastos nila. Ubod ng lalaki, 5-star hotel. Samantalang ang Vice President pag bumiyahe, solo niya. Wala siyang mga kasamang mga sekretaris. Wala siyang mga kasamang yusek. Siya lang mag-isa. Saka yung security niya. Nakakita po ba tayo na kasama ng Vice President ang mga sekretary niya, mga undersecretary niya sa Office of the Vice President pag bumibiyahe siya? Di ba? Iilan-ilan lang kasama niya. Meron lang siya kasamang assistant at security. Hindi po ba? Grabe! Ganyan po silang manira sa mga Duterte at sa Vice President dahil takot sila maging presidente. Ngayon, ilabas mo ngayon yung ICC ng Malacanang. Ilabas mo ngayon ang hamon ng Vice President. Isa-publiko rin nyo ang gastos nyo, mga travel expenses nyo. Isa-publiko nyo nang malaman ng taong bayan kung gaano kalalaki ang gastos nyo. Hindi po ba? Dahil pera ng taong bayan ang ginagastos nyo. Ibang klase kayo. Kung ang Vice President, hinahanapan nyo, samantalang siya na lang ang pinagkakatiwalaan
ng majority ng mga Pilipino, lalo-lalo po ng mga OFW nating mga bayani. Siya na lang po ang pinagkakatiwalaang leader ngayon. Hindi po ba? Mas pinagkakatiwalaan siya kaysa sa Pangulo na minumura sa labas ng bansa. Pati nga yung ICC dyan sa Malacanang, minumura. Di ba minumura sila? Samantalang Vice President, nagbibigay ng pag-asa. Pagka bumiyahe yan, nagkakaroon ng pag-asa ang mga Pilipino, ang mga OFW nating mga bayani. Binibigyan sila ng pag-asa na itong nangyayaring gobyerno ngayon na bulok at kurap ay huwag kayong mawala ng pag-asa. Darating din ang panahon na mawawala sila at babangon tayong muli. Hindi po ba ganon? Kaya itong mga tao na ito, mga kababayan, ang husay-husay magturo. Nagtuturo ng dumi. Pero lahat po halos, mas marami po ang tinuturo nila sa sarili nila pag nagturo sila. Dahil 3 po na daliri ang nakaturo sa kanila. Hindi po ba? Kaya nga po kung kukwentahin, matalino po ang Vice President. Pag nagsalita po siya, lagi po may laman. Mas matindi pa po ang balik sa kanila. Nalalakihan ka sa gastos ng Office of the Vice President. Samantalang sa gastos nyo, hindi kayo nalalakihan dahil ayaw nyo isa publiko. Kasi pag isinapubliko po nila ang gastos, eroplano pa lang na sinasakyan nila. Magkano na po ang gastos ng eroplano? Gasolina niyan. Gasolina ng eroplano, maintenance ng eroplano, buong eroplano, gagastosan yan. Samantalang Vice President, bibili lang ng ticket. Hindi po siya bibili ng maintenance ng eroplano. Hindi po ba? Grabe. Ibang klase itong mga tao na ito. Ibang klase. Bobo na lang at tanga maniniwala sa mga yan eh. Lalo-lalo sa tinatawag na ICC. Tangat bobo na lang ang maniniwala sa mga tao na yan. At ang maniniwala sa mga yan, yung nakikinabang, real talk, yung mga nakikinabang. Kaya nga po nung magkaroon po ng tinatawag na kanyang ate na Pangulo na bangag, pati po ang mga malalaking mainstream media ay mga naging bangag na rin, di umano, sa katotohanan. Naging mga tanga, bobo na rin ang malalaking mainstream media. Hindi naman po lahat. Hindi naman lahat. Meron pa namang matitino dyan. Pero, yung grabing napagkikita natin na malalaking mainstream media ngayon, grabe. Ni hindi man lang nila tanungin ang travel expenses ng Pangulo, ng palasyo, ng mga gabinete pag lumalabas ng bansa. Gaano kalalaki ang travel expenses nila? Hindi po ba? Yan po ang iintay natin. Kung ilalabas po yan ng ICC ng Malacanang na tinatawag din pong tagapagsinungaling, yung hamon po ng Vice President. Kaya nga po mga kababayan, ang Vice President gumagastos po ng maliit. Pero ang mga Pilipinong pinasasaya niya at binibigyan niya ng pag-asa ay daan-daang libo sa bawat bansa na pinupuntahan niya. Samantalang itong Office of the President gumagastos ng milyong-milyon, baka daang milyon pa ang gastos, minumura naman sila ng mga Pilipino dahil mga magnanakaw daw sila. Di umano. Yan po ang pagkakaiba ng dalawa, ng Vice President at ng Presidente ng bansa. Hindi po ba? Kaya po, nagseselos po yan. Selos na selos po yung tagapagsinungaling at ICC ng Malacanang. Dahil ang Vice President pag lumabas ng bansa, para pong celebrity, pinagkakaguluhan. Samantalang sila pag lumabas ng bansa, isang damukalang security dahil minumura sila. Dahil ayaw nilang palapitin sa kanilang mga Pilipino. Dahil natatakot sila. Minumura kasi sila. Di umano. Yan po ang pagkakaiba. Isang celebrity at isang pinagmumura ng mga Pilipino. Hindi po ba? Maraming salamat po mga bayan at abangan po natin kung ilalabas po ng tagapagsinungaling at ICC ng Malacanang di umano ang sinasabi ng Vice President na ilabas nyo rin ang report
ng inyong mga travel expenses. Hindi po ba? At yung seguridad ng Vice President, nanganganib po yan. Totoo po yun. Real talk. May panganib po sa biyahe ng Vice President dahil wala po siyang ginagamit na private plane. Hindi po ba? Thank you po mga kabayan. Sa inyo po, lalo-lalo sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo, mabuhay po kayo. At thank you rin po. At maraming salamat po at shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong sa atin po, sa inyo po mga tulong. Shoutout po sa inyo lahat. Kay Eric Hershio from Canada, thank you po. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Ako si Pilam, Ani Jo. Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Chena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdipena, Rolando Guerrero. Kay Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. At Frank Zamora from California, USA. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal ng tayo po maingatan. God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po. Bye-bye.